Ang iba na ano sila, natamimi sila pag sabi fivefold, bakit pastor na lang palagi? Diba? Right. Oo. Kasi hindi mo ma-perfect pag puro pastor. Yung fivefold na yan ay may ministry. Maliban pa sa fivefold, meron ka sa bawat lokal na gifted din para sa ikakasakdan ng tinatawag body. So dito, hindi natin nahanap yung paano tayo lalamang sa isa at isa. Hinahanap natin paano tayo madapil sa isa at isa. Amen. Amen. Considering the true revelations in our time. Amen. So wala para sa akin, sa Biblia, walang pagdidibatihan. Sa mensahe, wala ding pagdidibatihan. Amen. Kasi galing na tayo, ako, debater din ako. Pag naghahamon ako public debate noon sa ano pa tayo, bago sa mensahe. Kasi dumaan tayo ng Trinitarian, dumaan din tayo ng Tunis, Oneness, Extreme Oneness, o hanggang pumunta tayo sa mensahe. Now, ang senaryo ng mensahe ganito. Kasi ito ang mensahe. Amen. Yung iba galing sa Trinitarian, pumasok sa mensahe. Diba? Yung Tunis, pumasok sa mensahe. Yung Oneness, pumasok sa mensahe. Different other groups, pumasok sa mensahe. Pagdating sa mensahe, gustong i-maintain, tulad ng Oneness, gustong i-maintain ng Oneness yung understanding ng Godhead na galing sa Oneness, hindi pwede. Kasi po may unveiling sa ating panahon. Yes. Diba? Palaging may tinatawag parang clashing na kapatid, pero kailangan pa rin yung tinatawag patuloy na paghihimay ng mensahe sa panahon natin. Kaya kung makinig lang ang isa sa isa't isa, may paruunan tayo. Pero palagi sabihin natin, pag may banggaan palagi, amen, ano ba ang resulta? Ang body mismo masasaktan. Diba? Okay, Miso, Brother Chan, alam mo na, marami ng ministerial meeting na hindi nagkaintindihan pagkatapos ng ministerial meeting. Sira ang resulta. Bakit? Kasi nga, dinaan sa ulo, hindi dito sa puso. Pero kung dinaan natin sa puso, lahat ng kapatid, amen, through divine God, makakamit na. Since sabi nyo, alis kayo ng 12, ba? I-wave namin yung 10 minutes namin. Mag-share na rin kayo ng one Godhead. Kasi may next topic Godhead. Although mamaya pa yan, hapon na rin naman. Okay. Kung paalis kayo, pakishare na rin ng Godhead. Okay, sige. Wave namin yung kasi one of the greatest mysteries sa ating panahon is God restored. Pero meron inihiyag ang Diyos, amen, to give us a clearer view about the Godhead. Now, alam naman natin ang Godhead, amen, ay unahin natin muna ang Trinitarian. Ang Trinitarian view is 3 persons in one God, which is a gross error. Tama ba? Kahit isa namang Diyos kasi walang ibang Diyos, sabi ng Isaiah. Amen. Itong isang Diyos na hawak niya ang buong plano, ang lahat-lahat nasa Kanya. At ito po ang sabi ng prophet na it keeps from the same kingdom. Kahit yung word the Father is just the title of the same God, the title of the Holy Ghost, the title of the Son, yan po ang sa dispensation. Pero pag binigyan natin yan ng tinatawag placing o tinatawag na may right doon, yung details of the story, details of the Godhead, how God came into the place because of the fall of man. Alam natin, amen, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama yan? It was existing in the mind, God as Logos. Then in a specific time, it was spoken, at sanahanap ito ng manifestation. Of course, there was an indwelling in the theophany. Kaya doon sa Genesis, mababasa natin na meet ni Abraham itong Diyos in bodily form. Tama? Sometimes iba tinatawag na theophany. Amen. Pero papunta dito sa Jordan, dito sa panahon ng Panginoong Kristo, marami kasing yung understanding nila, na iniisip nila na dahil ang Diyos, ang salita ay Diyos ang nagiging laman dito sa sinapupunan ni Mary. Kaya nung tinanong ko ang isang elder doon, kasama natin, sabi ko, ano ba talaga ang binuntis ni Mary? Ang Diyos mismo o ang anak ng Diyos? Hindi na corner sabi nga, anak ng Diyos. Tama ka, kasi yan ang book of Matthew, yan ang book of Luke. Hindi natin yan matatawaran, because Scripture is absolute. Amen. Amen. One final absolute, sabi ng prophet. One final absolute. Amen. Kailangan tayong makabalik doon sa Scripture. Amen. Now dito sa tinatawag, umpisan mo sa overshadowed, brother, bukas na post mo ba? Magellan ang malala ko Ferdinand Magellan.
kasama yan. Overshadowed. Doon pa lang sa overshadowed, makikita na natin ang maraming liwanag patungkol sa ito. Overshadowed. Overshadowed. May hindi ko ba? Overshadowed. Sige, pagpinsan niyo lang ako sa oras, mga kapatid, kasi hindi naman pwede na i-compress lang sa ilang minuto ang gatin kasi mahaba ito. Kukuha lang tayo ng mga tatlo. Sige. Umpisa sa 1. Okay. Until God was working him down some 900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual. He was God. He was God. God's blood was in him. Sige, isa pa. Okay. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with God, the Almighty Jehovah, and he overshadowed her, and God is the Creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all, and that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life. Coming in here, being born by sexual desire. Isa pa, sige pa. Okay. Sabi ng prophet, amen, he said, you don't really believe that baby was born. I said, I believe that Jehovah God overshadowed a little virgin called Mary, uncreated. So, luminaw na luminaw ito, mga kapatid, in a womb of blood cell without knowing no man at all, under the of the Son of God. So, unti-unti na niliwanag ito ng Spirit of God on the prophet. Okay. Jesus was the virgin-born Son of God. We believe that if we're Christians, we have to believe that He was virgin-born. And I believe the Holy Spirit overshadowed a little girl, Mary, and created in that blood cell in her womb that developed into the Son of God. And I believe that God was in Christ reconciling the world to Himself. For He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that doeth it. Ayan, unti-unti na lumiwanag mga kapatid. Isa pa. Siguro, pangapat. Sundan nyo lang later on. Yung may mga tablet. You know, the Holy Ghost come down and overshadowed me. Isa kasi yung sa mas maigi ba, diretso ka sa virgin-born Son. Okay, virgin-born Son. Itay ko lang pa Okay. sa unang Okay, Jesus was the virgin-born Son of God. We believe that if we're Christians. We have to believe that He was virgin-born, and the Holy Spirit overshadowed the little girl Mary and created that blood cell womb that developed into the Son of God. And I believe that God was in Christ reconciling the world to Himself. It's not me that doing the works. It's my Father doing it. Sige, isa pa. Apat tayo. Okay. I can hear Jesus Christ say, I am the virgin-born Son of God. I came from the ivory palaces of my Father. Paraphrase na, paraphrase na. And I came to the earth, and on the earth He bought this morning with my blood that I gave and paid the price of its sin. Kasi isa pa ba? I can hear Him say, Satan and the virgin-born Son of God, my God is still drinking from that portion. Sige, isa pa. Okay. Look at the other side, so close. It would receive the word in it, just the fundamentally right, just as perfect Panchurches keeps the doctrine of the Bible so called. They'll do it. They'll go out there and say, yes sir, we believe the birth of Jesus Christ. We believe that He was the virgin-born Son of God. We accept Him with faith in Him. So, ano siya ang multiple, hindi lang basta isa, dalawang, tatlo, hanggang sample, maraming ayong quotations ng pastor namin. Self-develop. Yan lang. Self-develop. May ibig, self-develop. Ilang quotation. Self-develop. Pastor, wala yung gano'n. Wala? Self-develop. Cell. Cell. E-E-L-L. Self-develop. Okay, tatlong. Okay, tatlong quotation. And we are redeemed to the blood of Christ. And God Almighty is a spirit, and He overshadowed the Virgin and created. God, the Creator, created the blood cell in the womb of that woman, knowing human by sexual desire, you believe it. And that blood
cell developed into the man which was the Son of God. And through that unadulterated blood of the Son of God, created by blood by Jehovah without sexual desire, through the shedding of that blood in Calvary's cross, redeem us from sin and sickness. Isa pa. Ituhin na lang natin. May tatlo pusin natin. Okay. Look at Calvary. When the blood cell was housed up, God Himself coming down, building around Himself a blood cell in the womb of Mary. Pag sabihin natin, parang may ano siya, may konting kulang. That blood cell develop another cell. Kasi ito po ang pag-create ng tinatawag body, cell on top of cell. Sabi niya, the blood cell develop another cell, a cell and a cell. It was born, the virgin born Son of God, was inside of Him, the Spirit. Then at Calvary, He became a blood sacrifice that Holy Spirit embalmed His body and broke the blood cell. Out come the life, breaking forth life, water, blood, spirit. Sige, isa pa lang. Okay, last petition natin sa develop. Okay. The Fatherhood in God dwelt alone, holy. His laws, His righteousness makes Him holy. He wanted to be in man. He wanted to worship with man. He wanted to worship Him. When He had to come to man, and when He did, He created, overshadowed a little virgin named Mary. God, Jehovah did, and created in her womb a cell, blood cell, and that blood cell developed cells and was brought forth to man, which was Christ Jesus. God Almighty, the Father, dwelt in Him. Kasi yan po ang story ng Godhead. Kaya yung iba lagi nagtatalo, sabi ng prophet, di fast at one another. Kaya sinabi, dilabas niya ang isang ang kanyang statement, ang isang quotation doon nagsabi, that wasn't God. Sige, that wasn't God. That wasn't God. Apat? Sige, hanapin natin yung isa dyan. What was their fast? Ayan na lang, para sigurado tayo. What was their fast? Okay. If you is. Hindi ko ma-pinpoint yung message. Pero yung isa, type mo na lang, palitan mo. What was their fast? Their fast. Their, H-E-I-R. That is fast. If you is. If you is. Fast. Double S. What was their fast? If you is F-U-S-S. Okay lang. Double S lang. Double S. Wala. Double S. What was their fast? What was there po ba? What was there? Sa ko din ba? Yes. Yan lang. Okay. God's life is also then in you, Jesus said. Just a minute. Jesus said, I'm the vine, you are the branches. Now look, what was their fast with Jesus? Their fast with Jesus because He was a man making Himself God, diba? Yan ang ginawa ng mga Pariseo. He was God, sabi ng prophet. God was in Christ. Sabi niya, He was God, in-explain niya. God was in Christ, see? And He told him, He said, don't look at me. It's not me, it's my Father that dwells in me. Now, He was looking at that little body that was born of Mary. See? Sabi ng prophet, that wasn't God. That was the Son of God. But God was in that body. It was God. He said, if I do not the works of my Father, then condemn me. But which one of you can condemn me? I've sinned or unbelief. So marami pa tayong quotation. Kung sundan na natin ang mensahe, marami tayong makikita. At ngayon, itong controversy is about Jordan. Diba? Okay, sige. Kuha tayo ng quotation. When John baptized. When John baptized. I read it. 9 quotations. An exceptional condition as well in the how can faith rest itself? Sabi ko, may controversy, how can faith, sabi ng prophet, rest itself? You got to come back to the Bible, back to the truth. And when Jesus, a carpenter's son, physically speaking, when He come to earth, here, that's all He was known of. And that day, when John baptized Him, God vindicated Him, spoke from heaven, the heavens. John saw Him coming down from God and said, this is my beloved Son in whom I am pleased to live.
The right translation there is, in whom I am pleased to dwell. Jesus immediately anointed with God. He was just a man. Tandaan niyo yung condition na yan. He was just a man till that time. Ibig sabihin doon sa baptism. But now he becomes the God man. So, malinaw. Okay, isa pa. God came down. The dove and the lamb united together. That's when God and man became one. That's when heaven and earth embraced. Ilang that's when yan? Dami yan, no? That's when God and man became one. That's when heaven and earth embraced each other. Hallelujah. That's when God was made flesh. Yan pala ang tamang application ng the word was made flesh. Sabi niya, that's when God was made flesh. And when God came down from the spirit form and was made a man, and dwell among us, that's when all eternity embraced each other. That's when the human full race of Adam's people and Jehovah God and every angel come together when God and man was made one. Kailan? On that great memorial day when John baptized Jesus. Now, what if it would have been a world? The sweet going of the dove would have never been able to stand by the road. So, the second quotation. Okay. When the day that John baptized Jesus, the Lamb, John said, there comes the meekness of God. Behold, the Lamb of God that take away the sin of the world. And when John baptized him and he went out of the water, God, the Holy Spirit, the form of God, came down on him and abode in him. Amen. Abode in him. Kasi ito po ang mystery na tinatawag Godhead. That was, balik mo muna ba? That was the greatest event the world has ever seen and will see until Christ and the church has united together again. That is when God and man became one. Heaven and earth embraced each other and kissed each other and settled the same question forever is when the dove and the lamb united together, one of the greatest. That's when the Christ, when the greatest reconciliation that was ever made is when God and Christ united as one. Amen. And friends, let me tell you something. We are God's lambs, like us and bishop. Sige, isa pa. Siyam yan eh. Pwede niyan i-print later on. Now we watch him at his beginning when he was baptized with the Holy Spirit at the day when God came in to dwell in him. When John baptized him with water, he went straight into the wilderness and was tempted of the devil. Don't you see, just as soon as a spiritual blessing actually happens, look for the devil to stand there right then to rob you out of it if he can. Sige, sunod. Amen. At the day of the baptism, when he received the Holy Ghost on the day when John baptized him, John said, I beheld and saw the Spirit of God like a dove descending from heaven, voice saying, this is my beloved Son in whom I am pleased to dwell in. Jesus said that God was with him. I and my Father are one. My Father dwells in me. My Father dwells in me. Not Jesus and being one with God, but God was in Christ reconciling the world to himself. Kaya pag ubusin natin mga kapatid, sa sakit ang mata natin, daming quotation yan. Daming quotation. Kaya importante ang revelation sa God. Noon kasi na misunderstood, kasi sa time ni Brother Jackson, time ni Brother Dan, amen, hindi kasi nila sinabi na ito pala ay galing sa mensahe, na sa prophet. Kaya nahirapan yung mga taong tumanggap na misunderstood. Akala ng iba, galing kay Brother Jackson o kay Brother Dan. Hindi, galing ito sa mensahe. Yung multiple proof, amen, evidences natin na ito ay galing sa prophet. The Son can do nothing. Ilang hits? Pero ako, ang dami. Ha? When Jesus Christ was here on earth and in him dwelt the fullness of the Godhead bodily, all the great powers of God was in his Son. Amen. Tama. Okay. Christ Jesus. For the scripture tells us that God was in Christ reconciling the world to himself. All things was delivered unto him through, though he spoke nothing, but the Father told him what the Father told him. He healed no one, but what he first saw being healed. For he said, very I say unto you, the Son can do nothing in himself. Amen. Hindi yan nabibiro ang Panginoon kung sinabi niya, the Son can do nothing. Paano siya magbibiro o magsisinungaling?
Kasi He is the truth. The Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that was in John 5:19. Okay. Ilang quotation, brother? Sikuha tayo ng tatlo, ha? Okay. Praise God. Sikuha tayo ng tatlo. Okay. What's the 19th chapter? 19th verse of the same chapter when the Jews was questioning. He said, "Very, very, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son." Is it right? God had to show Him first. So He didn't say He was a divine healer. He waited for God to show Him a vision of what was going to happen. Then He went and done it. Okay. Isa pa. Actually, hindi ko dala yung notes ko eh. As far as memory is concerned, binibigyan ko sa inyo mga kapatid. Hallelujah. I heard someone say, "Oh, it's hocus pocus." If you think it's a hocus pocus, then what do you think about Jesus Christ? That's right. Isa ang gift na ito, nangyari kay Brad Branham. Yung gift of discernment, God showing him visions kahit nasa krusada siya. Yung light, dalawa ang tinitinan, yung white at saka yung black. Pag nanood yung black, inuuna yung brother ang black kasi nga shadowed to death nga ang pasyente pag gano'n. Kaya inuuna yung black, mga kapatid. Kasi iba si Brother Branham sa lahat na preacher, mga kapatid. He was really a true God sent messenger sa panahon natin. Okay. He waited, sabi, he had to wait for God to show him, and then he went. God. Okay, isa pa. God. Okay. Amen. Actually, ang mensahe, pasarap na pasarap eh. Amen. Oo. Habang tumatagal tayo, pasarap na pasarap ang mensahe. Jesus passed by the cripples and left them later. He said, "I can do nothing except the Father choose me first." Is that right? John 5:19, I said, "The Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, it has to be showed first." So kung susundan natin ang maraming quotation, ay kahit huli, mga kapatid, about the Godhead, meron tayo. Amen. Hallelujah. So, what made Him God? Yan ang question. What made Him God? Ano ba ang nakapadyos kay Kristo? Sige. Sige, baba. Isa pang quotation. Ayan. But what made Him God? Siya ang nagtanong, siya rin din ang sagot. Amen. But what made Him God? Ano ba ang nakapadyos sa ating Panginoon sa Kristo? It's because the Spirit of God was on Him. He was the anointed Messiah. And how do you know He was? Moses, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. And it shall come to pass that who won't hear this prophet will be cut off from amongst the people." Now he was a prophet. Then Israel was looking for a prophet. He had to, if they were looking, he was looking for a Messiah. The Messiah would be a prophet. Yan po ang nagpapalis. Kasi yung pa, isa pa, the two together. The two together made. Two together made. The great Jehovah came down and was made tangible. Ibig sabihin, mahipo. Hawakan. The great Jehovah came down and was made tangible by living in the body of His own Son, declaring and reconciling the world to Himself. God was nothing, Christ was nothing short of God, and God was nothing short of Christ. The two together made the Godhead bodily, made a little lower than angels so that He could suffer. Angels cannot suffer. Jesus was the tabernacle that God dwelt in. Sige. Isa, one quotation lang yan ba? Okay, sige. Tabernacle. Ano? Ubos ko muna ba? Ubos ko muna kasi alis na ko. Ilan ba? That's the reason people could not understand Him. Ayan, important dito. Sometimes it was Christ speaking, or was the Son speaking. Other times it was the Father speaking. He was a dual person. He was one man, the Son of God, the Son. God was in Him, which was tabernacling in Him. But what did He do? He didn't go around saying, "I'm the healer." Very comprehensive. "I'm not the healer." He said, "It isn't me that do it works. It's my Father that healeth me." Dami pa naman. Alam mo, tabernacling. Hallelujah.
Praise God. And may I say to the weakest of saints here tonight that it might help you when Jesus was on earth, He was all of the Godhead bodily dwelt in Him. He was God tabernacling in flesh, the Son, Jesus, which is just not a prophet, He was God. Of course, dahil nanahan na. Isa pa. Ano pa tayo isa? There. Yan. Now the subject is one day when God knowing that His Spirit dwelt fully in Christ, He wanted to use His gift that was in man, the corporal body called Jesus, which was His dwelling place. The body is a tabernacle. God was tabernacling here on earth. You do believe, brethren, in the body of Christ. Okay. Sa pa. Dami pala. Howbeit the Most High dwelleth not in tabernacles made with hands, but a body has thou prepared me, that in tabernacling or dwelling in a fellowship with me. Kasi yan po ang plano ng Diyos. Isa pa. Sana hindi tayo magsawa pagka ganito mga kapatid. Ano? So who was John and Mary that lived happily ever after? He was one. Going therefore to salvations, baptizing them in the Father, Son, and Holy Ghost. Who was the Father? Amen. Sabi niya, no contradiction to that. Not a bit, just straightens the scripture out. He was the Father, Son, and Holy Ghost. God was Emmanuel, dwelling with us, tabernacling in the body of Jesus. So pag ituloy-tuloy ito mga kapatid, kayo na lang ito, kasi may mga tablet naman kayo, may masyalpon kayo, makikita niyo ang maraming bagay. Alam niyo, pag bigyan tayo, happy tayo. Pero pag tayo ang nakatuklas mismo, the happier we are. Amen. Amen. Pag ito, binigay natin, happy tayo, pero much more pag tayo ang nagbibig. Amen. Amen. Much more pag tayo ang nagbibig. Isa pang potensya. Praise God. The Father did it dwell. Okay. Kasi gusto na iba, mapakita nila na talaga doon sa bata, nandun na ang fullness. Sa pastor nga sabi sa kahapon, yung fullness nandun na, anointing yung sa Jordan. Tinanong ko sa kanya lastly, may scripture ko bang papakita sa atin na lumabas doon sa bata at bumaba ulit doon sa Jordan. The Father Didn't dwell in him. The Father didn't dwell. Siguro, lalabas niya. Yan. Okay. Ito, parang talagang hindi matanggap ng iba. This little boy, 12-year-old child, no wisdom at all. Why? But just a little 12-year-old boy. The Father didn't dwell in him at the time because He came on the day when He baptized him. He saw the Spirit of God coming down and He went in him and went in him. But look, this little 12-year-old boy, being the Word, he was born the anointed one. To be the anointed. Bakit hindi ba niya? Kasi nung isinilang, hindi pa yan anointed. Kaya naman siya nagiging Messiah. Application ng word Messiah. Sige nga. Amen. Try mo, become the Messiah. Wala, became the Messiah. Meron. And when God was made flesh and became the Messiah, amen. But we can help ourselves to the anointed like He was. Become Messiah, it's little lights. Meron isa dyan na hindi ko ma-pick up yung tamang revelation. Amen. He became the Messiah, something like that. He became the Messiah when the Spirit came on him. The word Messiah means anointed one. Importante na susi ang word ng Messiah tulad ng 70 weeks. Unto the Messiah the Prince. Dalawang bagay yun. Unto the Messiah the Prince, yun ang pangalawa, tapos the Messiah the Cato. Kasi pag buuhin mo yan, may nangyari in between doon. The same Jesus yan, the same Messiah, pero may ministry na ganap. Kaya, maganda pag-aralan masyado ang 70 weeks. Una, yung 2 covenants. Covenants of God to Israel, 490 years. Ang Antichrist covenant, paano siya i-defeat? Makikita natin yan mga kapatid as we go on. Kaya wag lang samaan ang loob pagkatapos. Amen. Kasi we are still in the process. Kahit man marami na tayong ipon ng mga revelations of God, still we are in the process. Patungo sa Great Translation.
Salamat siguro, meron pang mga bagay mga kapatid na ano. Basta hindi ko makita yung sinabi. Oo, kasi literal, mapit up ko yung literal mga kapatid. Kapatid. When the Holy Spirit come on him, Messiah, tapos Messiah, when the Holy Spirit, try mo, kung meron, dalawa siya. Yan. Okay? But when he become Messiah, kailan? That's when the Holy Spirit come on him. Because the Messiah means the anointed one. And he was the anointed one when the Holy Spirit came on him. You heard me preach on the Lamb of God. Yan po ang proper application ng word Messiah or Presto. At itong mga bagay na ito, habang tayo palapit na palapit, siyempre mga anak tayo ng Diyos, bibigyan niya ang lahat na tama sa atin. Because ang trabaho ng Holy Spirit is to guide us into all truth. So siguro hanggang dito na ako, Brother salamat sa ating Panginoon. Marami na pagtanong. Hindi pa napatay, no? Hindi napatay. Repeat na ini. Napatay mo na? Repeat na Sige, tuloy yung tanong. Ha? Repeat na lang yan. Repeat na lang ito. Ano yung repeat na yan? Oo. Isang punto, sa isang punto isa. Kasi ang quotation natin gato together, may negative. Kasi lang tayo sa oneness, di ba? O, galing na tayo sa oneness. So, yung pag sinabi natin God and man become one, ay doon lang ba yan tumutuko kay Jesus? Of course, ang sunod na lupit dyan ay kasama ang mana kasi kapatid tayo ni Kristo. Sabihin, hindi lang tumutuko yan sa Kanya. Sa first coming, tumutukoy sa Kanya at sa doon sa Pentecost. So sa panahon na ito, kasama tayo under sa lupit ng 7 Sea. Alam mo? Ayaw rin yun. Kasama tayo. Pero magkaiba yung tinatawag, glorified Christ at saka yung body. Kasi tulad ba ng quotation, she is him. Kailangan natin linawin. Paano ba naging him ang she? Diba? Paano ba magiging ulo ang babae sa lalaki? Paano magiging ulo ang katawan na iglesia, yung Kristo? Na si Kristo mismo may ulo, which is God. Amen. Diba? The head of the woman is the man, the head of the man is Christ, the head of Christ is God. Because God was dwelling in him or is dwelling in him. Yan ang proper flow ng tinatawag revelation. Sige, open ka. Sige. Ano? Nakakapit. Ano kayo? Sige, open tayo. Tapos tayo. Hindi tayo mag-inibati. Tama naman. Idadapin lang natin. Basta may tanong kampante. Ako pwede. Confirm ko lang. Ay, hindi ka mag-confirm. Hindi ko confirm ko lang doon sa latag mo kasi malinaw yung quotation na hindi si Kristo yung Father. So, ang tanong ko lang, do you believe na yung Father is not Christ the Son Himself? Ganito yan. Pag sabihin natin two together made the Godhead bodily, sa isang quotation, gusto natin labas, the difference between God and Jesus. Maganda yung quotation ang pasagutin natin. The difference between God and Jesus. Wala? Sigurado ka? Itong keyword. Itong keyword lang siguro. Parang may isa na lumabas, oh. Itong keyword. Difference between God. The difference between Jesus and God. Difference. Di kukunin natin sa isa. Jesus had a father. Ilan ba tayo siya? Apat pala eh. Now, Jesus had a father. You believe that? Sure. Jesus had a mother, but this fellow had neither father nor speaking of Melchizedek. He never did anything anyone become of anything. He was always. He never did any time ever started. It was like nothing else. But that.
Unahin mo muna natin. Sige, pwede. I believe that Jesus is their Father. Ano, sabi niya, now somebody says, Brother Branham is a oneness. No, sir. I am not a oneness. I don't believe that Jesus could be his own Father. I believe that Jesus is our Father and that God was God. But God dwelled and tabernacled in his life for Jesus. And he was Emmanuel, God with us. And there's no other God besides this God. He is Father, Son, and Holy Ghost. In the name of the Father, Son, Holy Ghost, Father, Lord, Son, Jesus, Holy Ghost, the Logos, Spirit of God. Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus. So that's him and him, God, the Holy Spirit. Amen. Malinaw. So, hindi tayo short sa tinatawag quotation dahil sa prophet. Kinumplito tayo ng Diyos. Kaya dapat na natin pasalamatan ang Diyos. Pwede pa natin palakpakan ang Panginoon. Amen. Dahil ang istorya nito, amen, papalakpak din tayo sa ating Panginoon. Amen. Yung kasi yung Old Testament, yung New Testament, on the present time ni Jesus Christ, no, yung anak. Ngayon, nung siya ay nasa langit na, umakyat na siya sa langit, paano natin i-define yung between God the Father and Christ Jesus His Son? Punta tayo sa Hebrews chapter 1 Wala sa langit verse. na. Pag-type siguro yung pag-type yung keyword na Jesus between God, may lalabas, marami. Ano po ba? Jesus between God, i-type mo, maraming lalabas. Ano ko lang po muna yung ganun. Hebrews 1 muna, verse Sige, sige. 9 and 10. Kasi importante makuha natin ang correlation sa verse 8 and 9. Alam mo, pagka isa ng Kristo, ito ang nilagamit ko. Tapos, John 17. Hebrews. Hebrews 1, 8, and 9. But unto the Son, sabi ng Iglesia, hindi yan unto the Son. Unto the Son, thy throne, O God. Sino nag-declare? Sino nag-declare? Ang Ama. But unto the Son, he said, thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Bakit ba ni-declare niya na Diyos ang kanyang anak? Na Diyos naman siya, hindi naman dalawa ang Diyos. Isa na in-explain ng prophet. Dahil nanahan siya sa kanyang anak. Amen. Making him God on earth. Okay. Hallelujah. Verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, may Diyos si Kristo. Diba? Amen. Amen. Oo. Kung saan naman nanahan ang kanyang Diyos? Saan nanahan? Saan? O, dahil nasa anak na lang. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Sinabi sa Iglesia ni Cristo. Ipapakita mo ba sa akin yung scripture na inanoint siya ng literal oil? Kasi ano ang oil of gladness dyan? Holy Spirit. Yeah, the fullness of that Holy Spirit that is in him. Kasi hindi siya in-anoint ng literal oil. Kaya ang mystery ng Godhead, amen, malinaw yan dito sa verse na ito. Chapter 17 ang bukod dyan. Tuloy natin. John 17. Verse 3. Diretso sa verse 3. Pwede. Okay. Mas iubusin natin. This works with Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thy Father. Now, study the word also. Study the word also. Kasi tulad yan ng word unite. It doesn't speak of one, but sabihin also. Tulad ng quotation, as also saith the law. Yes. Pero may mystery behind, kasi naging isa itong dalawa. Amen. The two together made the Godhead bodily. Amen. As thou given him, as hast thou given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Ito ang verse 3. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ang anak mismo ang nagsabi, ha? Oo. Amen. Kaya sabi na, sino ba ang Diyos mo? Si Jesus Cristo. Kung mabasa ko nga na may Diyos pa siyang, may kinikilala pa siyang Diyos at Ama, ano masabi mo? Masabi ko, okay, well and good. O binasa. Ang tanong ko ngayon sa kanya, ganito.
Ang chapter 17 ba ng Book of John hanggang verse 3 lang? Ayaw sumagot. Pagkanya natin kasi magiging, pagka nakasalamuhan nyo ang mga tao dito ay sigurado, pag hindi ka handa, may paglalagyan ka. Kung handa ka, may paglalagyan siya. Tama? Amen. Ang verse 17 ba hanggang verse 3 lang? Kung kaya ang tanong ito. Hindi. Kasi ang verse 20 to 21, nagpapaliwanag sa diba? Diretso sa 21. 17 pa rin, tapos verse 20 and 21. Okay. Then 17, 20 po. 20 and 21. Tingnan natin. Okay. Praise God. Baliktad, Pastor. 20 verse 17. At tama yun, 17, 20. Yan na yan, 21. Kasi yung nagpapadala, yung Diyos niya, yung Ama niya, ang verse 21 nagpatunay, that they may also be one as thou, Father, art in me. Yan po ang sekreto tuloy-tuloy yan, walang putol pag scripture. Kasi sabi ng prophet, tulad kami ang chain. Amen. Tuloy-tuloy po sabi. Art in me, and I in thee, and they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Kaya pag dinala ka ng Iglesia ni Cristo doon sa verse 3, dalhin mo siya. Amen. Hilain mo siya doon sa verse 21. Masusunod yung tinatawag verse 3, mga kapatid. Amen. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Amen. Kailangan makita lang natin yung continuity of revelation. Hanggang 23, Pastor. Sabi po yun. Ubusin niyo yan. Kasi yan ang mystery. Pagiging isa ng katawan. I and then thou in me, that they may be one, perfect in one. And the world may know that thou hast loved me. Kasi yan ang pattern, sabi ng prophet. Isang condition, binigay ko, nasa future home. Sa future home, sabi niya, this is my part of the earth. This is my Part of the earth. Okay. Dito sa quotation na ito, pinaparaphrase ni Brother Branham yung naganap doon sa Jordan. Kaya ito ang pagkasabi niya. And he went up out of water. He said, I saw heavens open. The prophet saw it. He saw the heavens open. And here come condescending out of heaven a form of a dove and a voice saying, ito na ang paraphrase niya, this is my part of the earth. Sino ang part of the earth yan? Si Jesus. That I have redeemed. And from this part of the earth, I will redeem the rest of it, for it is my word made manifest. Okay. And the whole world has spoken existence by my word. Amen. Sige, baba. Baba ayan, itaas natin. Baba, ayan. Okay. Hindi. Siguro, continuation doon. Continuation. Sige. Okay. Ayan. John said, I saw the Holy Spirit in the New Jerusalem descending out of heaven, as a bride adorned for her husband, and was sitting exactly like there upon the earth. Jesus was part of that earth that the Holy Ghost descended upon. You know, the repetition yan. Jesus was part of that earth that the Holy Ghost descended upon, and remained upon him forever. It can never leave him. Kasi yan po ang plano ng Diyos, the great plan. Na ginawa niya kay Kristo, gagawin niya sa katawan. Dahil ang Kristo at ang katawan ay isa. Kaya lang isa, pinili ng resignation, yung isa lalaki. Yung isa ulo, ang isa katawan. Kaya hindi kailan man mangyari na ang katawan magiging ulo. Kung sabihin man tayo sa si Kristo tayo, feminine designation. Babae ang kalagayan, hindi lalaki o hindi ulo. Brother? Okay. Sige. Para mag-aalas 12 na. Okay, patay. Ay, bago kayo umalis, curious lang ako kasi hindi na kayo babalik bukas na. Hindi, tuloy-tuloy na ako balik. May tanong lang.